Hello guys, magandang umaga sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, kung napapansin nyo, medyo pa lang lumilinis na itong mini greenhouse natin. Unti-unti ko na pong nilalabas sa mga fruit trees natin or tropical fruit trees. Andito po tayo sa Japan and nakikita nyo, marami po tayo mga alagang puno ng prutas. Meron tayong mangga, bayabas, avocado, at kung ano-ano pa. Kung gusto nyo malaman, follow nyo ako dito sa YouTube and watch my video. So, today, ilalabas ko na rin po yung papaya natin na nandun sa dulo. So, tatanim na natin doon sa garden, sa may dulo, dahil spring na po ngayon dito sa Japan. So, pwede na natin silang ilabas. At, again, nasa plastic container lang po yun. Pero, today, alisin natin doon sa plastic container at idadirect na po natin sa lupa para mas lumaki silang mas mabilis at makapagpabunga po tayo agad ng papaya. So, samahan niyo ako sa masayang proseso. Guys, ang saya-saya mag-alaga ng halaman, lalo't malaking lalagyan. Ang saya-saya. So, again, tulad ng sinabi ko, ilalagay natin yung papaya natin dito sa may dulo or sa corner ng bahay ko or corner ng garden para pag lumaki po siya, hindi niya po malililiman ng mga halaman natin. So, kaya na. So, okay, ayun na po yung papaya natin. And again, dito sa may corner area, gagawa tayo ng hukay at dyan po natin itatanim ang papaya natin. So, kung makikita nyo po, buhay pa po doon sa dulo. Bakit maliliit ang dahon? Kasi nga po, inabot siya ng winter. So, hindi na po sila lalaki pagka ganyan, pag nag-winter. Pero, ang mahalaga, buhay po yung puno. So, once na may lagay natin siya sa lupa, saglit lang po, bigla pong lalaki at maghahabaan po yung mga dahon yan. At yung trunk niya, unti-unti na pong lalaki bigla yan at magbubunga po ng panibagong papaya yan. So, now, maghuhukay muna ako dito and ililipat natin ang papaya natin.
So okay guys, yan po, nakapaghukay na po tayo ng kaayusang size at lalim. Ay, kapagod. So now, tatanggalin ko na po itong papaya natin sa plastic container at ililipat na natin. So ginawa natin hukay. Pero una, lalagyan ko muna yan ng animal manure para maging pataba ng puno natin ng papaya habang lumalaki siya. Guys, so may baga ko ng animal manure dito. Ginagawa kong pataba sa mga halaman ko at hinahalo natin sa mga lupa natin sa garden. So konti lang ilalagay natin, then later on sa paligid natin lalagyan. Okay, so for now, haluin ko yung pataba sa lupa. Then dinagdagan natin ng konti pang lupa para hindi maging direct yung ugat ng papaya sa pataba, or else baka magtampo yung papaya kasi all through winter nasa loob po sila ng mini greenhouse and mainit po doon. Now baka bigla silang malamigan sa gabi and sensitive pa sila, so ayoko mapuwersa pati yung ugat nila or niya or ng papaya. Kailangan natin maalis ito ng maayos, which is hindi magiging madali dahil hindi nyo nalalaman, dati po kasing lalagyan to ng bayabas natin na namatay nung nilabas natin last year nang masyadong maaga, so nalamigan sila sa labas or siya sa labas and namatay po yung bayabas natin. Yung isa, hindi lahat. Isa sa bayabas natin namatay last year. And ito po yun, no? Yun. So, yung ugat nito ng papaya, medyo nagmix po dyan. So, medyo baka mahirapan tayong alisin to sa plastic container. Which is wag naman sana. Ginagawa natin to para mag-loosen lang yung lupa at try natin na kung maggagawa natin bunutin yung puno ng papaya. So hopefully hindi naman penetrate yung ugat doon sa ilalim, kasi kung magyayari may hirapan tayong bunutin ang papaya natin. So mukhang hindi naman. Again, hopefully, so sana mabunot natin na maayos. So ingatan lang natin dahil gusto ko sanang natiling naka-intact yung bunga ng papaya para lumaki pa po sila. That's not good. Kamay. So now medyo makapal ang lupa natin dito, so kailangan natin bawasan to bago natin ilagay sa ginawa nating hukay. Para lang po magkasya siya. Okay, so hopefully magkasya siya.
masyado pang mababaw yung kinuha nating hukay dahil masyado na mahaba yung ugat ng papaya natin, pero wala tayong magagawa dyan. Bunan na lang natin as is. Dahil pag binunod ko pa ulit siya, baka mabali pa yung mga ugat niya and magtampo yung papaya natin, which is ayaw natin mangyari kasi ito na lang po ang natira sa papaya po natin na inilagay natin sa loob ng mini greenhouse. Namatay na po yung dalawa. So siguraduhin lang natin na pumasok yung mga lupa sa mga gap. Okay, so now didiligin lang po natin to at tapos na po ang paglilipat natin ng papaya. Okay, panabago na naman tayong plastic container. Okay, so there you have it guys. Didiligan ko pa rin po ito ng konti. Ayan ko lang bumaba yung tubig. Then, babasahin ko ulit. Para ma-ensure na mabasa hanggang ilalim po ng ugat ng papaya po natin. So, I'll keep you updated kung ano mangyayari sa papaya natin. And kung nagustuhan niyo po ang video na to, paki-like naman po ang video ko. Share sa mga kaibigan niyo and subscribe na rin po sa channel ko. Malaking tulong po yun para sa akin. Andito po tayo again sa Japan. Nagtatanim po tayo ng mga fruit trees, iba-ibang klase. Again, tulad ng papaya, meron po tayong mangga, may bayabas po tayo, meron tayong avocado, may pinya, may malunggay, may jujube, kung ano na po na mostly hindi nyo makikita dito sa Japan. So, meron din po ako mga instructional video kung paano mag-alaga ng mga halaman na hindi normally makikita dito sa Japan. Yung tulad ng mga galing sa sarili natin bansa na dinala ko dito or nakita ko somewhere dito sa Japan. And now inaalagaan ko kasi dahil hindi po sila normally mula dito sa Japan, hindi po ganun kadali na basta nalang mag-alaga ng mga halaman, lalo na po ang tropical fruit trees dahil po may 4 season din sa Japan and once na mag-winter po, mamamatay po yung mga tropical fruit trees natin. So, through the years, kung ano pong experience ko, natutunan ko sa pag-alaga sa mga halaman, sineshare ko lang po sa mga viewers sa inyo and continuous pa rin po tayo nag-aaral at nag-search kung paano
nating mas mapapaganda ang paghahalaman at kung paano natin sila mapapabunga. Siyempre, dahil yun ang purpose natin talaga, kaya tayo naghahalaman para mapabunga sila. And in return, matikman natin yung bunga ng ating mga paghihirap. So, again, sana po magawa niyo pong i-like ang video ko and subscribe na rin po. Malaking tulong po yun sa akin. Kailangan po natin ang tulong niyo para mas lalo po lumaki yung channel natin. And again, pakishare po naman po ang mga videos ko para sa mas mabilis ang paglaki po ng channel natin. Malaking tulong po yun para sa akin. Again, maraming salamat po at ingat po tayo lahat.